Continue opposing Anti-Terrorism Act. Sige, parang siya, di ba? Parang, uy, seryoso. May sasabihin si Leni Robredo. Magandang pag-usapan to. Ano to? Newsworthy. Ayun na. Newsworthy ito. Sige, tingnan nga natin nung binasa ko. VP Leni Saturday aired her sentiments of the president's signing of the anti-terrorist bill. Aba, may sentiments siya. Siguro, matindi itong sasabihin niya. Sabi niya, sabi niya, kahit na pirmahan na natin. Kahit na pirmahan natin. Ano ba talaga? Hindi ka pumipirma, nakikisali ka eh. Kahit na pirmahan natin, patuloy iyong pakikiusap. Patuloy iyong pagtutulak. Patuloy iyong pag-pushback. Alaman, grabe! Ang lalim, madam! Medyo matarok ang iyong kaisipan. Ibang level ka, Brad. Ang lalim mo. Talagang yung utak mo, utak abogado. Utak disente. Talagang, isipin mo, ito yung hirit niya. Seryoso. Ladies and gentlemen, the fake Vice President of the Philippines. Lima lang yun. Kahit napirmahan natin, patuloy yung pakikiusap. Patuloy yung pagtutulak. Patuloy yung pag-pushback. Sabi ng mga tao. Ang sarap gawan to ng ng skit. Talagang yun lang sasabihin niya. O sige, dadagdagan pa natin. 5,000 na tayo. Saya. Sabi ko sa inyo eh. Tatawagin yung mga kababayan natin pag nagsisimula na tayo para mapagkwentuhan natin itong si Madam Leni. Ito pa. Sandali, asa ka na, Madam Leni? Baka akala mo, sayang naman yung press con mo. Pamerienda mo sa mga media, She cited that statement of leaders from Bangsamoro Autonomous Region fear that their people would be subject to the discrimination with the law's vague definition of terrorism. Ito yung iyong mga iyong naman yung iyong niya. Ano ba mahilig sa iyong yan? Itong iyong mga taong malalawak iyong karanasan sa terorismo na sana nabigyan ng mas malaking lugar sa lamesa para pakinggan. Kaya nga di ba, meron nga tayong House of Representatives, meron silang mga congressman diyan. Ang dami-dami yung congressman na taga Mindanao. Maging sa Senado, may mga senador din. Sana nga, kung mas maganda, kung ako ang tatanungin mo, mas maganda kung mabago na konstitusyon, dapat ang mga senador by area, hindi by Kasi ang bala ko sa federalism talaga, ang mga senador by region. Parang sa Amerika, di ba? Sa Amerika, yung Senator of the State of California, ganyan. Senator of the State of Washington, mga ganyan. Sa atin, sana may ganun na rin pag nag-change to federalism tayo. Chris Clapano, salamat sa $5. Sana may ganun na tayo, kunwari, Senator from Region 1 o Senator from Region 2. Talagang they can represent. Kasi yan naman ang papel ng mga mambabatas. They should represent. Ano na nangyayari ngayon sa Senador? Senator of Provinciano, di ba? Senator of Buduts, Totoo naman ganyan na nangyayari. Ano pa ba? Senator of ganito, ayoko na magsalita, baka mamaya mabatikos tayo. Pero totoo naman, di ba? Yung mga senador natin, mga lang, pasikat. Pag sikat ka, boom, pasok ka sa banga. Kahit wala kang ginagawa, pasok ka. Di ba? Kaya nga ultimo si Coco Martin, bantakin mo, isang malaking kahangalan. Isang malaking kahangalan yung sabihin ni isang senador na dapat Coco Martin tumakbo kang senador. Alam mo, bastusan yun. Sa totoo lang, bastusan yun. Parang sinasabi, ganyan ang utak ng mga Pilipino. Basta sikat, okay na, kaya tumakbo ka na. Di ba? Yan ganyan Kaya nga sana kung pwede, federalism, at least doon. Talagang by region ng mga senador. Metro Manila, ito ang senador. Ito, Davao, ito kasi malaki ang Davao region yan marami yan ito ang senador ganun dapat, so they could, kasi ang Pilipinas, ang problema masyado tayong nasa Manila. Katotohanan nga yung mga balita, kadalasan 80% balita sa Maynila. Pero sandali, ang Maynila maliit na portion lang yan
kukumpara mo sa buong Pilipinas. Yan lang yung nagsisimbolo na hindi masyadong pinapahalagahan yung mga ibang lugar. Di ba ho? Kaya nga sana, kaya lang, tigas ng ulo ninyo bahala kayo, ayaw ninyo yung federalism, di wag, bahala kayo sa buhay niyo. Pangalawa, di ba kaya ngayon, ito sinasabi niya na hindi na representa, sandali, ang dami-daming congressman, may mga congressman din yung mga Bangsamoro na yan, na sana sila ang nag-air noon, at sigurado naman akong nag-air sila noon, sinabi nila yung concern nila, at for sure, maraming pabor din. Huwag niyo masyadong gamitin ito. Ito pa, sinabi ni Robredo. Robredo added that it was frustrating that the law was signed in the middle of pandemic. Wala nang bago sa argument nila. Ayun na naman yung, kasi kalagitnaan tayo ng pandemic, bakit pinag-usapan pa yan? Bakit pinirmahan yung anti-terrorist bill? So, ang gusto nila kay Pangulong Duterte, pag ngari may papel na dumating, tungkol ba ito sa pandemic? Hindi, itapon na yan. May dumating uli. Tungkol ba ito sa pandemic? Hindi, itapon na uli yan. Mga pangangailangan. Hindi tungkol sa pandemic, itapon na uli yan. Ganun ba gusto ninyo? Every time may darating na concern, meron kailangan pirmahan si Pangulong Duterte, hindi sa pandemic, itapon na yan. Ganon? Ang ano naman? Medyo napakababaw naman po siguro nung ganong klaseng pananaw ho. Na pag nasa yung pandemic lang, di ba, paulit-ulit na ho yung argument na yan, nakakairita na sa kalagitnaan ng pandemic, bakit pinirmahan yung anti-terrorist bill, sa kalagitnaan ng pandemic, bakit pinagpipilit ang palitan ng pangalan ng airport, dahil sa pandemic, bakit pinakawawa ang mga ng mga congressman ng ABS-CBN, dahil sa pandemic, hindi na tayo mag-move on? Dahil niyo pa yung mga jowang palikot-ikot Alam mo yung mga jowa? Punta tayo sa mga jowa. Alam mo yung pinaka nakakaano sa mga jowa? Yung historian. Kaya wag ko kayo mag-jowa ng teacher. Delicate sukay dyan. Yung ex ko nga hindi siya teacher lang. Principal pa siya ng mga preschool. Hoy, salamat Ilay Langit, $20. Hello po ba naman ito all my fellow subscriber. Let's tip more para sa bike bunot project. Anong banat bunot project? Wala akong bunot project. Madam wala akong bunot project. Ano to? Dentista? Madam niloloko mo ako madam. Pero salamat sa $20. Palakpakan ka po. Happy 4th of July, Daly City, California. Ang dami nanonood sa Daly City. Pag nagpunta ako dyan mag-barbecue tayo dun sa Kasi alam mo yun ang gustong-gusto ko sa Amerika. Yung mga kababayan natin. Tsaka pag napapanood ko sa movie, lalo na yung ano man po ito, yung Fast and the Furious. Diba? Lagi silang kumakain sa garden. Dito kasi walang ganun na Paglabas mo ng bahay, gulo na kaagad. Di ka pwede maglatag ng garden dyan. Baka sabihin na nagiinuman kayo, di ba? Wala nang garden, kalsada na yan. Baka sitayin ako ng MMDA. Dumating si Bong Edison. Galit na galit pa naman lagi yun. Ayun. Di ba, Lep? Pagka mag-ihaw kaya ako sa garden dyan sa baba. Pagalitan kaya ako ng guard. Sabi niya, sir, kasi may usok. Bakit yung mga nag-no smoking? Sinabi nag-no smoking Nag-uusok-usok, buti nga to, at least ang naamoy nila, inihaw na broccoli, di ba? Inihaw na carrots. Kasi sa mga naninigarilyo. Sabi nila, sir, vegan din naman yun Plant din naman yung sigarilyo Ay, nga pala. Joke. Salamat po, Ilay Langit. Nakanood din ng live for the first time, Frankie Garcia. Nood ka kasi lagi. Malakas kasi mag-share si Sir Rudy kaya andyan ang Daly City Girls. At saka marami ko talagang Pilipino dyan sa Daly City. Kaya masarap po sigurong pumunta dyan. Tapos magpunta ka sa mga restaurant na nagbebenta ng mga adobo, gano'n. Alam nyo kung anong gusto kong gawin? Magbenta ng mga adobong gulay. Kaya kari-karing gulay.
O kaya tinolang gulay. Sarap siguro noon, ha? Ernie Gamboa, $5. Sir Banat pabati sa lahat dito sa America. Happy 4th of July! Boom! Mali na pindot ko. Pasensya na. Ernie Gamboa. Ayun na nga, tuloy na natin to si Lenny. Tapos na yung sinabi niya, yun lang ang kanyang balita. Exciting, di ba? Ang laman ng utak. Kasi malalim ang utak ni Madam Lenny. Ang sinabi lang niya, dapat may nagre-representa. Ano pa, kahit napirma natin, pagpatuloy lang natin yung pakikipaglaban. Ano pa laman ng utak niya? Sabi niya, ito yung mga taong malawak yung karanasan sa terorismo. Dapat daw kinonsulta. Kinonsulta ho, madam. Kayo lang ho ang hindi. Ano pa? Kalagitnaan ng pandemic. Bakit daw ganito? Sabi naman nito, ayun na nga. Yun lang yung sinabi niya. Walang kwenta, no? Utak lugaw, sabi nga. Bagay na bagay sa kanya. Kasi totoo naman eh. Parang ang gusto nilang mangyari, pag-usapan lang pandemic. Yung pandemic na lang, araw-araw, yan na lang ang news natin, pandemic. Sabi nga, ito nga yun, okay. Yung mga pinakamahirap sa jowa sa lahat, yung istorya, yung lahat na lang ng, kunwari may pagkakamali ka ngayon. Ang susumbat sa iyo ng jowa mo, yung nakaraan ng pagkakamali mo na naman. Paulit-ulit na lang, ayaw mag-move on. Ay, parang sa kanya, ang buhay mo, nakatali na dun sa pagkakamali mo nung nakaraan. Ang hirap po ng ganyan jowa, promise. Mapakahirap po ng ganyan jowa, talagang maiiyak ka eh. Nagkamali ka lang, kunwari, ng, hindi mo lang, halimbawa lang, wala kasi akong jowa, kaya wala akong maisip eh. Kunwari, nagkamali ka lang ng text. Sabi mo, matutulog ka na. Ang sagot kagad, bakit ang aga mong matulog? Siguro ganito, no? Dati kasi bumupunta ka doon. Dati ganito, tumatakas ka. Bakit na lang lagi nakatali doon sa nakaraan? Parang ganyan ang gusto mangyari nito mga posisyon na ito eh. Kailangan laging nakatali tayo sa pandemic. Dapat laging yun ang pinag-uusapan natin, pandemic. Ano solusyon sa pandemic? Kailangan pandemic ang pag-usapan natin. Di ba ho? Hindi ho. Tandaan ho natin, ha? Life must go on. We have to learn to adapt. We have to learn to adapt to this new normal. Kaya nga tinatawag na new normal eh. Matuto na tayong mag-adapt or else mahihirapan ho tayo mag-survive. Bakit to? Kasi di ba, ito ang dilema eh. Sa totoo lang, tinatanong ko rito sa sarili ko lagi eh. Pag binuksan mo naman ang Pilipinas, ginawa mo ng modified GCQ, baka lumala yung pandemic o baka lumala yung COVID, di ba? Pero at the same time, pag hindi mo naman binuksan, baka bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kasi walang umiikot na pera eh. Ngayon kahit pumunta ka sa mall, medyo may mga bukas na, wala pa rin namamasyal masyado. Bakit to? Kasi kesa sa mamasyal ka, bumili ka ng mga bagay, ang marami lang laging pumupunta ay doon sa grocery. Kasi pagkain mo yung pinaka-basic need sa mga Pilipino. Kaya kung iisipin mo, kung hindi tayo makaka-learn to adapt, gawin na lang ng gobyerno, GCQ na lang. Mahihirapan ho tayo. Tama na ho yung pinos tayo for 2 months, tapos 3 months. Umabot na ho tayong ganito. Dapat na ho tayong mag-move on. Kailangan na tayong mag-adapt dito sa mga pagbabagong meron. Ibig sabihin, wala tayong choice. Mag-mask tayo. Kung pwede, may face shield. Mura na ang face shield. At saka kung mask din ang gagamitin nyo, dapat yung magandang protection. Joke lang. Totoo naman eh. Ibig sabihin, dapat maano na natin yon. Tapos matuto na rin tayong may dala lagi tayong alcohol, may dalaga tayo laging, tapos every time magsasabon tayo, matuto na eh. Tapos pag hahawak tayo, baka pwedeng gumamit tayo ng tissue o kaya ng gloves. Ganun no eh. Ibig sabihin, dapat na nating alam to. So, hindi ibig sabihin nun, pag-uusapan na lang natin everyday pandemic. Dapat mag-move na tayo. Ano pa mga pressing issue sa buhay natin? Itong terorismo. Dapat masugpo na yan. Yung mga rebellion, dapat masugpo na yan. Ano pa? Yung pang mga kailangan sa natin. Alam ko, mahirap yung mga tax na yan. Pero kailangan na rin maayos yan eh. Ang
daming issue pa na kailangan, maging yung sa Meralco, inaayos na rin ng house. Alam mo, tingnan mo. Bakit hindi sila nagrereklamo nung pinag-usapan yung Meralco? Bakit hindi nila sinabi, wag muna natin pag-usapan yung Meralco, pag-usapan natin yung pandemic. Prinsesa, salamat sa 2.79 Canadian, humahabol ang mga taga-Canada. Banat bay, parang kaboses mo si Jimmy Santos. Sama ng galing ninyo. Joke lang, okay naman si Jimmy. O, di ba? Yun lang ang aking sinasabi po. Oh, by the way, pagkatapos ko, patapos na ho tayo ha. O, dapat pag-usapan yung build ha. Tama yan. Tama, nakita ko dito sa isang comment eh. Dapat ayusin na natin yung national ID. Yung mga, dumaan yung pandemic. Marami tayong na-realize sa buhay. Okay? Marami tayong, isang naging change sa atin ha. Ito, dati tayo mga Pilipino, sanay tayo maging empleyado. Ngayon tayo mga Pilipino, lahat na nag-online selling na. Maganda ho yun. Maganda yun kasi naging negosyante na tayong lahat. Ang thinking natin, magnenegosyo na ako. Marami ako kilala dati, mga manager ng banda. Salamat Maribel Lebiram sa 10 Canadian dollars. Manager ng banda, ngayon nagbebenta na ng kung ano-ano. Maganda ho yun. Wag ho kayo mahiya na nag-online selling kayo. Hindi maganda ho yan. Dapat matuto tayo mag-adapt. Ngayon mga negosyante na mga tao. So dapat, alam niyo yun, may meron pa nga akong vlog hindi ko pa natatapos hanggang ngayon. Ang tagal-tagal na. May ginawa yung Starbucks na parang app para bawat pumapasok sa kanila, bumibili ng Starbucks, meron silang tracing na ginagawa na app para alam kung sakali magka-COVID ka, alam kung saan ka pupunta sa susunod mo mga maraming ganyan na Nag-a-adapt na kasi sa bago 'di ba? Nag-a-adapt na tayo. Ang hindi ko maintindihan, itong mga dilawan na stuck pa rin doon sa pandemic. Alam nyo kung bakit sila na-stuck sa pandemic? Dahil pag hindi mag-serve sa kanilang interest, ibabalik nila doon sa pandemic. Itong Meralco, ba't di nila kinontra? Kasi hindi naman sila tatamaan dyan. Siguro yung mga negosyante lang o yung may-ari lang. Pero since hindi naman sila tatamaan, hindi nila kukontrahin. Pero pag tatamaan sila, tulad nitong anti-terrorist bill, at saka yung iba pa, kukontrahin nila, sasabihin nila, bakit di natin pag-usapan yung pandemic? Pag hindi nila type yung issue, ay bakit dapat pandemic muna pag-usapan natin? Ganyan nun sila para sila mga siraulo. Marlene Miranda, salamat sa 125 pesos. Avid fan here in Cebu with my husband. Palakpakan kayo, madam. Uy, madam kayo nasa ECQ pa kayo. Medyo matindi pa ang COVID dyan doon sa Cebu City. Wag mo nang lalabas-labas Wag mo nang giginom-ginom sa labas. Diba? Topic mo sa buhatan ng BIR at ABS-CBN. Wag muna, wala pang conclusion yan diba? Actually, medyo pinag-usapan na natin isang araw yan Sandali, inom lang ako Ayun. Tanggapin na at move on na. Wala na Alam nyo, we have to live with this pandemic. Inaayos na yung mass testing, transportation, jeepney, inaayos na. Di ba doon sa video ko nga kanina na sinabi, inaayos na lahat to. Mag-move on na tayo dyan. Tama na yan. Doon na tayo sa iba pang mga mahalagang bagay. Gemma Hamarstrom. Ang hirap naman ng pangalan mo, Madam Gemma. Pero salamat sa SEK20. Yun na. Maraming salamat po at bukas po magkikita-kita uli tayo.